Naku po mga kababayan, Villanueva, nabuking na? Nako, may dugong tulfo rin pala mga kababayan. Nako, ang lupit mo Joel. Yan ang ating alamin ngayon mga kababayan. Pero bago pa po yun mga kababayan ay eto muna. Pakinggan muna natin yung mensahe ng kanyang ama mga kababayan. Way back 2025 eto mga kababayan. Pakinggan natin mga kababayan ha. Pasensya na kayo. Sinasabi ko lang ito dahil gusto kong pasalamatan yung mga taong hindi ko akalain na maninindigan sa katotohanan at katarungan. Si Senator Ronald Bato at saka si Senator Robin Padilla. Kasama nila Alan Cayetano. Iilan sila. Tungkulin kong give honor to him, honor is due. Honor is joy mga kababayan, di po ba? Nako po at eto pa mismo kay Senator Villanueva mga kababayan. Hindi po tayo masisindak. Hindi po tayo matatakot. Nung dumating yung flood control, binabanggit nga ni Senator Alan, bago pa siya umalis sa Senado, bago maging DFA Secretary, puro speech na si Joel Villanueva. 2023, panay speech na ni Joel Villanueva sa flood control. Sino ba ang unang nag-expose ng flood control? Sino ba ang unang nagsabi that there is 1.44 billion pesos a day budget of the government sa flood control? Tapos ngayon, kasali ka daw? Eh di wow! Kaya ko pong tignan ang bawat isa sa inyo dito, mga kapwa ko JRL! Mata sa mata! Wala tayong flood control! Hindi tayo sangkot sa katiwalian! Hindi kayang bilhin ng salapi ang ating prinsipyo na paglingkuran ng Diyos at ang ating bayan! Nako po, di po ba mga kababayan? Ganyan yung Senator Joel Villanueva noon mga kabayan. Diba? Walang takot. Pero ngayon, nako mga kababayan, pambihira talaga, di po ba? Ha? Saan na yung mga pinagsasabing yan mo, Senator Joel? Pambihira mga kababayan, di ba? Nako, kumampi na ngayon mga kabayan sa kampo ni Natulpo. Di ba? Yun pala, nako po. May dugo rin palang tulfo itong si Senator Joel kabayan. Mahilig din pala to sa magaganda, di umano? Nako po, kaya eto mga kababayan, pakinggan natin ang balitang to. Mismo galing sa bilyonaryo to mga kababayan. Baka sasabihin nila ng fake news to, nako po. Nako, eto. Sa Reddit account na Bulacan Anomaly, nakapost ang larawan ng babaeng kinilalang si Angelica Corporal. Pero ang nakakuha ng atensyon ay ang refleksyon niya sa salamin na nasa kanyang likuran, na kung izo-zoom, makikita ang isang lalaking nagsiselfone katabi niya sa di kalayuan ng upuan. Ayon sa caption sa post, sa gitna ng gulo sa gobyerno at bahang dinaranas, may isang kababayan sa Bukawi na nakaangat na sa buhay. Salamat sa ating butihing Senador Joel Villanueva. Isang open secret na umano sa nasabing bayan ang relasyon na Villanueva at Corporal. Nako po mga kababayan. Side check reveal no mga kababayan. Nako. Na naging lakambini ng Bulacan. Kinu-question naman ng uploader kung paano na-afford ni Corporal na makapagbukas ng isang high-end spa, magmay-ari ng condo unit, luxury bag at mamahaling relo at sasakyan. Isinasangkot din ng Reddit account ang kapatid ni Corporal na isa umanong kontratista ng pamahalaan gamit ang kumpanyang Gercor Solar and Construction.
Comment pa ng isang No. Reddit user, Nako po mga kababayan. Nako, mahilig rin pala si Senator Joel sa ganito mga kababayan ha. Talagang may dugong tulfo mga kababayan. Kaya pala kumampi no? nagtataka Nako, siya na ang kagagraduate ganda lang sa nito, mga kolehiyo kababayan. ay nagka-business agad ng wellness spa na nasa Visayas Avenue. Nako po, at ang bata pa pala, kakagraduate lang. Nako, tapos nakapag-business ka agad? Nako, Senator Joel, kung totoo ba to? Hindi lang ang kontrobersyal Nako! na larawan sa kondo na may hawak na aso, Yun, oh. nag-share din ang isang Reddit user ng larawang magkasama sina Senator Tess Yun, Daman oh. at Corporal sa Oh. isang okasyon na ayon sa ilang comment ay kaarawan ni Corporal. Hiningan natin ng komento si Senator Joel Villanueva, Uy. subalit binura niya ang kanyang tugon. Una na niyang sinabi na lahat ng paninira ngayon sa kanya ay bunga umano ng pagbanggit niya kay Congressman Zaldico na sangkot sa budget insertions. Huwag po nating kalimutan. Eto. Nag-umpisa po itong lahat ng ito noong yung name that cannot be mentioned, eminensyon ni Joel Villanueva, si Zaldico, na naglagay ng napakaraming congressional insertion, lalo na sa ating lalawigan sa Bulacan noong 2023. Dahil po sa pagkakadawit ni Zaldico, nag-umpisa na ang pagkasira at pagbato ng putik sa ating pangalan. Sa taong bayan, wala po tayong tinatago. Hindi po tayo nagnanais mag-abroad. Nananatili po na nakatutok tayo sa tunay na trabaho, ang maglingkod ng tapat at may malasakit. Nako mga kababayan, pero bakit ngayon, Senator Joel? Bumaliktad ka na? Di ba? Ito, Bukod sa pagiging local director for Miss Universe Nako. Philippines Bulacan, kilala din si Corporal bilang isang influencer at may mga commercial Ganda mga kababayan, oh, yung side chick, di ba? Ganda, ganda mga kababayan. Di ba? Nako po, magkasing taste sila ni Senator Raffy mga kababayan, no? Nako. endorsement din siya Nako. sa beauty at lifestyle products and services. Bukas ang Bilyonaryo News Channel at Abante para sa panig ni Angelica Corporal. Nako mga kababayan, pambihira. Yun oh, may picture pa silang magkasama, di ba? Nako, kaya pala bumaliktad mga kababayan. Nako, pambihira talaga. Nako mga kababayan. Yan lang po yung masasabi natin, no? Grabe. Senator Joel! Ayos ha, idol ha. Idol mo pala. Ren si Raffy Tulfo. Yung mga Tulfo mismo, yung dalawang kapatid na nako po, matinik din sa chicks. Pambihira talaga mga kababayan, di ba? Oh, ang ganda mga kababayan, di ba? Paldo! Pero syempre, mas paldo, kung totoo ito mga kababayan, mas paldo itong si ate, kabayan, kay Senator Joel. Pambihira talaga, oh. Oh, at eto pa mga kababayan, pakinggan natin yung, naku po, birada ni Vin Barubal dito kay Senator Joel mga kababayan. Nako po, tila may, wala na, oh, tila may booking na mga kababayan, oh. Kung bakit siya bumaliktad. Nako po, eto, pakinggan natin mga kababayan. Vin Barubal is in the house. Ka pala. Ang dami mong pwedeng gayahin, bakit si Judas pa? Iisa-isayin ko sa'yo ang kasalanan mo sa mga Pilipino. Una, nakapanumpa si Gatchalian sa Kasisoto dahil sa'yo. Pangalawa, nalipat yung liderato sa kanila dahil sa'yo. Pangatlo, hindi na mapapanagot yung tunay na may kasalanan sa flood control dahil sa'yo. Correct. Pangapat, back to zero na naman yung investigasyon dahil sa'yo. Panglima, hawak na naman ni Bangag sa leeg yung Senado dahil sa'yo. Pagsabihan nyo tong brother nyo, bakit sumapi sa mga demonyo? Yung mga nagdarahop, yung mga naghihikahos, Pambihira. ang nangangailangan ng tulong. Pagsasamantalahan natin. Ang galing mo Pambira. magsalita. Pati yung lamesa, iniikot mo pa. Nilulukot mo yung mukha mo, tapos ipampasampas ka pa. Tapos sa huli, kakampi ka rin pala sa kanila. Pambihira. Hindi basta-basta pinakikialaman. Bakit? Kaluluwa ng bayan ko. Alam mo, Joel, pwede ka mag-artista.
Kasi puro ka forma. May sinasabi ka pang kaluluwa ng bayan pero pinagtaksilan mo pa. Kaluluwa ng bayan. Wala na, binaboy nyo na. Pambihira talaga mga kababayan, no? Di ba? Kasi noon, ramdam natin yung emosyon, mga kababayan, galit ni Senator Villanueva sa flood control na yan, na korupsyon. Naku po. Di ba? Grabe. Pero naku po. Wala. Naku po mga kababayan, bumigay din pala itong si Senator Joel. Naku. Yung mga kasama mo sa katotohanan, iniwan mo. Iniwan, May pahampas-hampas ka pa dyan, lahat ng sinuka mo, kinain mo. Sino ba yung daddy neto? Sigurado Uy. ko sinusuka ka na ngayon ng daddy mo. Nag-ugat po ang mga kaguluhan sa Tumigil magkasunod. ka! Nag-ugat ang kaguluhan dahil sa'yo sa kasabagyo. Kayong dalawa ng bagyo ang nag-expose ng korupsyon sa flood control na to. Di ba nung 2024 mo pa pinaglalaban to? Oh. Ang reklamo mo pa, walang pumapansin sa'yo. Tapos nung kinampihan ka nila sa laban mo, yung kumampi sa'yo, iniwanan mo. Yun Yung lang, laban kabayan. mo, inatrasan mo. Yun Higit lang. sa lahat, yung kalaban pa yung kinampihan mo. Ben, awat na Ben, tama na yan. Anong tama na? Paano yung issue sa flood control na yan? Sila yung tumanggap ng mali-maleta. Sa tingin mo, iimbestigahan pa nila yan? Maglalagay lang sila ng bagong chairman sa Blue Ribbon tapos paiikot-ikutin lang din nila yan. Hindi nyo napansin, hawak na ni Bangag sa leeg lahat ng mga institusyon dyan. Tumpak! Kontrolado niya yung pulis, kontrolado niya yung NBI, kontrolado niya yung DOJ, kontrolado niya yung Kongreso, kontrolado niya yung Senado, at kontrolado niya yung Ombudsman. Kaya malabo pa sa sabaw ng pusit na may mapapanagot dyan. Sir, can you tell us more about what happened with negotiation kay Senator Joel? No, Senator Joel, gusto lang po niya magtrabaho. Sinungaling! Pambira talaga itong si Ben Barubal mga kababayan. Ang galing, no? Di ba? Yung mga salita na dito, punto por punto. Di ba? Pambira talaga. Sapul na sapul itong mga politiko na to mga kababayan. Di ba? Magtrabaho raw, yun ang kanilang rason. Di ba? At may special pa yung ating Pangulo dahil dyan. Naku po. Tapos, ano yun? Yung naipasa nila? Yung, ano ba yun mga kababayan? Orchid, waling-waling na yun? Pambihira. Tapos yung promosyon na questionable pa na, di ba, kahapon mga kababayan, nagbanggaan ulit si Lacson at Marcoleta dahil sa ginawa nilang promosyon na yon na tila ba'y questionable pa? Pambihira talaga, no? Tapos gagamitin pa tayong taong bayan na magtatrabaho lang daw sila. Nako po! Isa ka sa nagsulsol kay Joel. Sinira mo yung political career ni Joel. Correct. Binaboy niyo yung buong pagkataon ni Joel. Correct. Nilason niyo yung isip niya, hindi na kayo naawa kay Joel. Choice mo yan. Kaya tanggapin mo kung anong magiging consequences niyan, Tama. Joel. Akala mo siguro safe ka na? Akala mo siguro ligtas ka na? Nako. O Joel, wag ka muna magsaya. Pinatunayan mo lang sa taong bayan na guilty ka. At eto pa po mga kababayan, pakinggan natin ulit si The General mga kababayan na tila ba itong Tulfo Brothers, naku po, sobrang supalpal na bulaga kay Senator Cayetano mga kababayan, di ba? Kasi kanina, nagsalita na po si Senator Cayetano mga kababayan at ako po, pinalagan yung mga pinagsasabi ng Tulfo Brothers mga kababayan, di ba? Ukol dun sa tila ba'y pagla-live video ni Senator Cayetano. Nako, di ba? Binira yan ng mga Tulfo. Pambihira. Eto, pakinggan natin yung reaksyon dito ni The General mga kababayan. Nabuko kayo na may tinatago, Cayetano sa mga Tulfo. Tila may patutsada si Senator Alan Peter Cayetano Yes, sa kanyang mga kritiko matapos questionin kung bakit siya binabati ko sa paggamit ng Facebook. Yun. Sa kanyang live stream nitong Hunyo 18, sinabi ni Cayetano na marami ring politiko at personalidad ang gumagamit ng Facebook upang direktang maabot Correct. ang publiko. Correct mga kababayan, di ba? Yung dalawang Tulfo na yan, di ba yan gumagamit ng Facebook? Di ba? Mas pabor pa nga sa kanila dahil di ba, nasa media sila mga kababayan. Samantalang si SP, Senator Cayetano ay di ba, sa Facebook live lang siya.
Pambihira. Ano kasi mga kababayan ay laging trending kasi. Kapag nagla-live yang si Senator Cayetano mga kababayan, tila ba nasasapawan sila kasi sa spotlight ni Senator Cayetano mga kababayan di ba? Sabi niya, bakit galit na galit kayo na nag-Facebook ako? Ang hilig nyo na namang mag-Facebook. Tama. So, sasabihin nyo, hindi kasi mas maraming nanonood kay Alan Cayetano kasi nagsasabi ako ng totoo. Binigyan din niya na hindi naman palaging siya ang may pinakamaraming audience online. At binanggit pa sina Senator Rapi Tulfo at Senator Erwin Tulfo bilang halimbawa. Sabi niya, hindi naman parating mas maraming nanonood sa akin. Bakit? Last year ba mas maraming nanonood kina Rafi at Erwin Tulfo? Problema, nabuko kayo na may tinatago kayo, di ba? Ayun. Matatanda nang naging aktibo. Ayun mga kababayan, booking kasi ang dalawang magkapatid na yan di ba? Pambihira. Si Cayetano sa social media sa gitna ng mga kaganapan sa Senado na nauwi sa pagpalit ng liderato at pagkakahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Sa kabila ng mga batikos nanindigan si Cayetano na mahalaga ang social media bilang paraan ng direktang pakikipag-usap sa publiko at pagpapahayag ng kanyang panig sa mga isyong pambansa. Correct mga kababayan dahil nako po, alam naman natin na yung mga bias media na yan kabayan ay nako po. Talagang babaliin kung kinakailangan yung mga pinagsasabi mo. Di ba? Para lang masiraan. Di ba? Tapos, nako po kung magbabayad ka pa mga kababayan, di ba? Kung gusto kang magpapabalita sa kanila. Di ba? Tapos milyon-milyon pa yan. Ang bihira. Kaya nako po, nararapat lang talaga na gamitin Senator Cayetano yung FB Live na yan, di ba? Pambihira yung mga tulpo na yan mga kababayan, Inggit ba sila? So, ako, ganahan ako, pabor ako sa pag-pay Facebook Live ni Senator Alan Peter Cayetano. Kailangan. Diba, Ping Lacson, hindi lang siya masyadong nagla-live. Kailang post siya ng post sa kanyang Facebook page, sa kanyang X. Tuloy-tuloy ang kanyang mga post. Diba? Sino ba? Kaya na po ang labanan. Correct. Kung gusto mong maabot ang taong bayan, mag-communicate ka sa kanila. And the best way is ito, sa social media. Kaya yung mga bumabatikos, lang yan, anong tawag doon? Insecure. Mayroong, I think 2 weeks ago, merong Facebook Live ni Senator SP pa siya noon. SP Cayetano, umabot ng 4 million views. Talagang madaming nanonood. So, dyan mo makikita yung kanyang reach. Grabe. Dito sa amin sa Mindanao, marami akong kaibigan na mga bishops, pastors ng evangelical Christians. Talagang suportado nila si SP Cayetano pa noon. Up to now, bilang senador na lang siya. Yung mga kaibigan kong bishops and pastors, bumiyahe sila sa Manila sa Senate building. Doon, nag-courtesy call, ipinagdasal nila si SP Cayetano. Dahil ako personal opinion ko lang ito, SP Cayetano o Senator Cayetano na ngayon is a man of God. May takot siya sa Diyos. Correct mga kababayan. Yan din yung kinabibiliban ko mismo mga kababayan kay SPST Senator Cayetano mga kababayan. Dahil di ba kapag nagbibigay siya ng mensahe sa Senate man, sa FB Live man mga kababayan, ay naku po talagang inunat niya talaga yung salita ng Diyos mga kababayan. Di ba? Yan talaga ang totoong leader mga kababayan. Talagang inuuna yung ating Panginoong may kapal. Di ba? Hindi yung inuuna yung yung Jesus nila mga kababayan na si Bongbong. Di ba? Pambihira talaga mga kababayan, Kaya naku po,
SP Alan Peter Cayetano, mga kababayan, talagang mabuhay po siya, no? Nako, sana ay makabalik siya, mga kababayan, bilang Senate President, di ba? Lalong-lalo na, syempre, pag nakaupo na si Pipi Sara, mga kababayan, nako po. Nako, wala nang makakapigil dyan. Di ba? Kaya, nako, dasal lang po tayo, mga kababayan. Lahat yung sinasabi niya is naayon sa salita ng Diyos. At Correct. tingnan nyo, nung kahapon ba yun? Nung klaro na pang 13 na si Joel Villanueva sa Gatchalian, nag-concede na siya. Correct. Umalis na siya, wala na problema. Dapat ganyan palagi. Marunong tumanggap ng pagkatalo. Correct. Itong Soto Black, Gatchalian Black, nung natalo sila nung May 11, nag-concede ba? Hindi. Hindi, Ang General. daming ginawa para Yun. yun nga yung opisina ng Senate President hindi binigay kay SP Cayetano eh. Yung ilang days siya na halos isang buwan siya na Senate President. Hindi siya nakaupo doon sa Office of the Senate President. Ganyan May sila plano. katindi. Ayaw nila talagang bitawan ang Senate Presidency at ngayon nakuha na nila balik. Sige lang. God has a purpose and Correct. everything. Romans 8:28. Basta, Senator Cayetano, laban lang. Ikaw ang tunay na anak ng Diyos. Yung isa, yung brother mo, na tumalikod, kumabilang bakod, Joel. sabi niya, magkapatid pa rin lang daw kayo at the end of the day. O, di sige lang. Basta, wag nating kalimutan, mga kaibigan, sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Lord, Lord ay kilala ko. Balang araw itatakwil ko sila sa kaharian ng aking amahan. Kanina may napanood akong Pambira. video, Facebook reel. Pahayag ni Senator Villanueva, I will never destroy the good name given to me by my parents. It's priceless. Sabi sa Bible, kinot niya ang Bible, a good name is rather to be chosen than riches. Totoo na. Pero ngayon, Aanin mo yung kayamanan. Wala ka namang karangalan. pero ngayon, So, I don't know ngayon. Itong ginawa ni Senator Villanueva, nako, karangalan ba niya yung ginawa niyang paglipat ng bakod? Diyos na lang at taong bayan ang humusga. May mga nababasa na akong post. Mga JIL members umaalis na. Correct ka Hindi dyan, pa naman General. siguro kasing dami. Kaya lang, naglalabas sila ng kanilang pagkadismaya sa ginawa ni Joel Villanueva. May kaibigan akong born again pastor na kanina lang akong nabasa. Nagpost siya ng larawan ni Joel Villanueva at Escudero, nakaganon. Mga makabayan, makatao, makabansa. Ganito ang iluklok natin sa bilang lingkod bayan at uunlad ang ating bansa. Sabi ko, nung inanalyze ko, binasa ko mga comments, tumatawa yung mga nag-comment, sarcasm pala. Patotsada kay Nako. Joel Villanueva at Escudero na mga makabayan, makatao daw kailangan natin para umunlad ang bansa. Salamat mga kaibigan. pambira talaga, mga kababayan. No? Salamat din po, General. Nako, pambira. Di ba, mga kababayan? Itong si Cheese at saka Villanueva, nako. Sabi pa naman ni Camille Villar na mas masahol pa kay Judas, mga kababayan, yung babaliktad. Ay nako po, talagang confirm na. Mas masahol pa nga. Di po ba, mga kababayan? Nako. Pambihira. Hanggang dito na lang po, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Siyempre, suportahan din po natin, mga kababayan, si The General's Viewpoint, kabayan.